Gagawin naming salamin ang Tel Aviv. Kung gagawin nila yon, Kung ganon, bawat natitirang bahagi ng Israel ay gagawin ding salamin. Ang mga Shia ay patuloy na magsasalita. Ang mga Shia ay patuloy na gagawa ng aksyon. Hindi lang puro salita. Hindi lang basta nagsasalita. Sila ay kumikilos talaga. sila ang kumikilos. Hindi lang puro salita. Hindi lang sila nagsasalita. Ano pa ba ang natitira doon? Laban. Pisikal na laban. Nagbanta lang siya. Pisikal na laban. Lubos at 100% na handa ang armadong pwersa ng Iran. Kung ang mga Amerikano ay magkamali sa rehiyon, lalo na sa baybayin at sa mga kilos sa baybayin na naglalayon sa kupin ang mga baybayin ng Bahrain at ng United Arab Emirates. Tingnan mo ang mga propaganda video na ginagawa nila. Oh, siya ay nasusunog sa impyerno. Hindi ko akalaing tumitinggala siya ng ganyan. Nasusunog din siya sa impyerno. Tingnan mo ito. Prap lang ulit. Yung rebulto ng kalayaan ay rebulto ni Baal. Akala nila sumasamba kay Baal ang mga Amerikano. Isang paghihiganti para sa lahat. Sige mga tao, ngayon na malinaw na magpapadala ng sundalo si Pangulong Trump sa kahit anong paraan, lulusubin niya ang Iran. Maaaring sa Hag Island yan o sa teritoryo ng Iran, sa paligid ng Strait of Hormuz. Hindi natin alam, pero may mangyayari. Sinabi ko sa huling video na hindi ko akalaing iiwan ni Pangulong Trump ang rehimeng ito dahil mas pinatibay nila ang posisyon nila. Ngayon, sisingilin daw nila ng $1 milyong bawat barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Malinaw na hindi matutuwa ang Saudi Arabia. Hindi rin masaya ang UAE at hindi rin masaya ang buong mundo. Hindi natin pwedeng hayaang sila pa rin ang namumuno. Kaya ang US, maaari silang magpatuloy sa pambobomba at pagpatay sa pamunuan ng Iran. Hindi ko rin alam bakit sinasabi ng iba na kakampi ng Iran ng oras. Pero hindi naman totoo. Nakalimutan mo na ba? Ang Amerika ay gumugol na halos 10 taon sa Iraq at pagkatapos ay halos 20 taon sa Afghanistan. Kayang pigilan muna ng Amerika ang Iran ng 1 taon o 2 taon. Sige, kaya yang gawin ng Amerika. Hindi ko sinasabing gusto nila yon, pero kaya ng Amerika gawin ito. Lalo kung makuha nila 70% ng kita ng langis ng Iran mula Hag Island at kontrol sa Strait of Hormuz. Maaari mo pa silang bombahin hanggang sumuko sila. Mukhang hindi pa handang sumuko ang liderato ng Islamikong rehimen. At lalo pang pinaiinit ang sitwasyon. Kaya tingnan mo itong Iranianong analyst na siya talaga ang tagapagsalita ng IRGC. Totoong nagbabanta siya na sakupin ng UAE at Bahrain. Ngayon, ang video na ito ay sinalin gamit ang AI. Pero ang mga subtitle ay 100% lehitimo. Kung may bahagi na hindi maintindihan, sundan mo na lang ang mga subtitle dahil mano-mano itong inilagay. Pakinggan mo. Lubos at 100% ng handa ang armadong pwersa ng Iran. Kung magkamali ang mga Amerikano sa rehiyon, lalo na sa mga operasyong baybayin na naglalayong agawin ang mga pampang ng Bahrain at baybayin na nagkakaisang Emiratong Arabe, tiyak na may naangkop na aksyon silang gagawin. May mahahalagang pagsasanay na naganap sa baybaying ito. Anong ibig sabihin nito? Ang pagpasok sa mga zonang baybayin ng UAE at Bahrain ay bahagi ng aming agenda at tuloy-tuloy na pagsasanay ng sandatahang lakas. Kumakalat ngayon ang maling balita tungkol sa umanay pagsamsam ng ari-ariya ng Iran sa UAE para takutin at kipitin ang mga Iranian at magsagawa ng mga psikolohikal na operasyon. Paalala lang, kung magkakamali ang mga Emirati, isipin ninyo ang nangyari sa Bank SEPA nang tamaan ang Citibank of America sa Dubai. Tatamaan din ang mahahalagang sentro ng pananalapi, mga stock exchange at pamilihang pera na may kaugnayan sa mga bangko ng UAE. Walang tiyak na patakaran dito dahil tuloy ang kooperasyon ng Emirate at Amerikano. Alam nila na may masamang mangyayari. Walang saysay para sa kanila ang lumaban. Iniisip nila na kaya nilang gipitin ng Amerika sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga kaalyado nito sa reyon. Pero ang walang pinipiling pambubumba ng Iran sa mga bansa sa Gulpo ay nagbunga ng pagkakaisa nila. Sa simula, hindi sila sang-ayon sa digmaang ito. Pero ayon sa mga ulat na yon, parehong ang kaharian ng Saudi Arabia at ang UAE ay hinihikayat pa nga ang US na ipagpatuloy ito. Ayaw talaga nilang agad umalis ang Amerika. Pero sa ngayon, habang ang malayang mundo ay nakikipagdigmaan sa Republikang Islamiko, nandito ang kanilang mga ahente, mga propagandista, na hayagan at mayabang na ipinapahayag
ang kanilang mga puntong ipinapalaganap sa Amerika. Ginagalit ang mga Shia. Tingnan mo itong Shia na kleriko. Ngayon, nakatira tayo sa Estados Unidos. Ang bansa ay Hindi ka nga dapat nakatira dito. Diumano'y pinamumunuan ng Pangulo, ng ating Pangulo. Diumano. Diumano. Kita mo, ganito ang ginagawa ng mga taong to. Sinadya nilang pahinayin ang autoridad ng Pangulo ng Estados Unidos. Una, para lang bigyan ng bala ang mga tulad ni Jake Phillips, Dan Bilzerians, Cenk Uyghurs, at iba pang mukhang may Israel derangement syndrome. At sinasabi rin nila ang parehong bagay na, ang bansa natin, Amerika, ay pinapatakbo ng Israel. Hindi yan totoo. Matapos ang 12 araw na digmaan, nagalit si Trump kay Netanyahu at napilitan si Netanyahu umatras. Ayaw niyang umatras pero napilitan siya dahil sinabi ni Trump na hindi nila alam ang ginagawa nila. Alam ko, nilabag nila pero ang Israel ang lumabag dito. Pagkatapos namin gawin ang kasunduan, lumabas ang Israel at nagbagsak sila ng napakaraming bomba na hindi ko pa nakita noon. Pinakamalaking pagbagsak ng bomba na nakita namin. Hindi ako masaya sa Israel. Alam mo, pag sinabi kong may 12 oras kayo, hindi mo agad ilalabas lahat sa unang oras. Kaya hindi ako natuwa sa kanila. Hindi rin ako masaya sa Iran. Pero mas hindi ako masaya kung sasalakay ang Israel ngayong umaga dahil lang sa isang rocket na hindi naman tumama, marahil ay aksidente. Hindi ako masaya tungkol dun. Alam mo ba? May dalawang bansa na matagal nang naglalaban at sobrang tindi ng labanan na hindi na nila alam ang ginagawa nila. Naiintindihan mo ba yon? Si Trump ang boss. Oo, kayang hilahin ni Benjamin Netanyahu ang Amerika sa digmaan dahil sa magkatulad na halaga, interes at banta. Islamic Republic of Iran. Pinakamainam na panahon ito para tugisin ang rehimen. Kaya oo, laging gustong sumalakay ang Israel. Pero hindi nakisangkot ang Amerika dahil si Netanyahu ang nagpapasya. Nakialam ang Amerika dahil pareho silang may iisang kaaway at ito ang tamang panahon para tugisin sila. Pero sinasadya ng mga ito na pahinain ang autoridad ng presidente para bigyang lakas ang mga conspiracy theory na ito. Pero sa totoo lang, kung tatanungin natin ang sarili natin, kung titinan mo lang ang balita ng 2 araw, mapapansin mo na hindi ang presidente natin ang namumuno, merong nasa likod niya. Tama ba? May isang tao na nakaupo sa Tel Aviv, siya ang namumuno. May access siya, Lahat ay nasa kanya. Siya ang nagdedesisyon sa bawat pambansang arkibo na may access siya. Bawat classified na dokumento, hawak niya. siya ang pumipili at nagpapasya. Siya ang gumagawa ng desisyon. Lahat ng mga teora ng sabuatan. Magpapatuloy ang mga Shia na magsalita. Magpapatuloy ang mga Shia na gumawa ng aksyon. Hindi lang puro salita. Hindi lang basta nagsasalita. Sila ay kumikilos. Sila ang gumagawa ng aksyon. Hindi lang puro salita. Hindi lang sila nagsasalita. Ano pa ba ang natitira doon? Laban, pisikal na laban. Nagbanta lang siya. Pisikal na laban. Sakripisyo. Nagsikap sila. Itaas natin ang ating kamay sa banal na gabing ito. Ang gabi ni Imam Al-Hasan. Bilang paggalang kay Imam Subhanahu Al-Muslimi. Ni Imam Al-Hasan. وأن يخذل الكفر والمنافقين. Pansinin ang mga salita. O Allah, ipagkaloob mo ang tagumpay sa Islam at mga Muslim at pahiyain ang mga hindi naniniwala, kabilang ang karamihan sa Amerika. Bakit natin sila kasama? Akala ko dati sa digmaan, pwede tayong umaksyon dito. Hindi ko alam. Ginawa natin yan nung ikalawang digmaang pandigdig. Sa ngalan ng Allahu Mansur Shi'ata Amirul Mu'minin fi kulli Makkan. Bilang paggalang kay Imam Hassan. Sa Iran, sa Lebanon. Pare-pareho lang yan. Ayokong masaktan ng iyong mga tenga. Tingnan mo ang Muslim na kleriko na ito. Ayon sa kanya, walang batas ng Islam na nagbabawal sa paggawa ng sandatang nuklear. May sandatang nuklear ang Pakistan. Inamin ng mga Iranian na may plano silang gumawa ng sandatang nuklear. Parang espadang nakasabit sa ulo ng Amerika. Iyan ang paraan nila para takutin at i-blackmail ang kanluran. Si Pangulong Trump lang ang naglakas loob magsabing hindi kami papayag na ma-blackmail. Patapusin na natin ang banta ng Republikang Islamiko ng tuluyan.
Ito ang simula ng paggamit at paggawa ng mga misil. Tingnan mo ito. Sinasabi ng Republikang Islamiko sa mundo na sinadya nilang limitahan sa 2,000 kilometro ang abot ng kanilang mga balistikong misil. At uto-uto naman tayong naniwala roon. Hindi ako naniwala, pero malinaw na naniwala ang kanluran. Pinakita lang nilang kaya nilang umabot ng 4,000 kilometro. Nagsisinungaling sila. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Kung niloko mo ako minsan, kahihiyan mo. Pag inulit mo, akin na ang kahihiyan. Ilang ulit ka pang magpapaloko sa mga balbas sarado? Tingnan mo ang mga propaganda video na ginagawa nila. Sa isip nila, nananalo sila sa propaganda award. Pero sa tingin ko, hindi nga nila yon napapanalunan. Pero tingnan mo to. Bigla na lang, sila na ang naging kampeon ng buong mundo. Tingnan mo, masayang nakatingin ang katutubong Amerikano sa misil balistiko ng Iran. Kaya bigla na lang, sila na ang kinatawan ng lahat ng inaaping tao sa mundo, na inaapi ng Estados Unidos. Sila ang kumapatay sa sarili nilang kababayan. Hindi ko na maintindihan kung sino naniniwala sa ganitong propaganda. Pumatay sila ng 30,000 sarili nilang kababayan. Isang paghihiganti para sa lahat. At tingnan mo ito. Iyan ang Hapon. Iyan ang Vietnam. Oh. Iyan ang Yemen. Hindi naman natin sila pinapansin. Kakampi ng Amerika ang Japan. Ganito kabobo ang mga taong to. Gaza, sige. Oh. Kahit ano. Epsilon Island. Nakakatawa yon. Yun ay isang paaralan na aksidenteng tinamaan ng US. Aksidente, gaya ng sinabi ko, kung gusto talagang kumatay ng US ng mga batang Iranian, mas marami pa sana silang napatay. Nawasak na nila ang 8,000 target. Ilang paaralan ang tinarget nila? Ilan? Nasusub pala siya sa impyerno. Hindi ko akalaing ganyan siya tumitingala. Nasusunog din siya sa impyerno. Tingnan mo to. Grabe ang propaganda. Hindi yan estatwa ng kalayaan. Estatwa yan ni Baal. Akala nila sumasamba kay Baal ang mga Amerikano. Isang paghihiganti para sa lahat. Mga payaso. Mga payaso. Tingnan mo ang paraplegic na teroristang ito. Sabi niya ligtas ang Iran kay Mustafa. Tingnan mo siya. Nakahiga lang siya. Panatiko talaga ang mga taong ito, mga pare. Sobrang saya ko na ang anak ng ating pinuno, ang ating rahabar, ang ating. Diyos ko, Workers' Party pala siya. Workers' Party. George Calloway. Ang naging gabay sa loob ng mahigit 30 taon ay siya na ngayong namumuno sa bansa. Isa siyang anting-anting para sa ating bansa dahil ang pangalan niya ay Khamenei. Tulad ng sabi ko, kailangan lang niya maging kahit 10% lang ng halaga ng kanyang ama. Ligtas ang ating bansa sa kanyang mga kamay hanggang sa pagtatapos ng araw. Kailangang iparating ang mensaheng iyon na hindi matatalo ang Iran sa pamamagitan ng lakas militar. Kahit gumamit sila ng mga sandatang nuclear, gagawin naming salamin ang Tel Aviv. Kung gagawin nila iyon, bawat natitirang bahagi ng Israel ay gagawin naming salamin. UN? Anong hukbo? Bakit natin hinahayaan ang mga taong ito? Na ipalabas ang kanilang mga punto. Pinapayagan ba sa Iran ng mga tao na magsalita laban sa gobyerno? Binabaril sila sa mukha. Nakakahiya mga pare. Sa tingin ko, hindi na magtatagal ang rehimeng ito. Maraming tao ang may Trump derangement syndrome dahil galit sila kay Trump. Sila mismo ay sumusuporta sa rehimeng Islamiko. Wala namang ibang sumusuporta sa rehimeng Islamiko kundi ang mga Islamis lang. Ang mga mamamayang Iranian ay hindi sumusuporta sa rehimeng Islamiko. Ang mga tao Malaya ay hindi sumusuporta sa rehimeng Islamiko. Hindi sinusuportahan ng mga Republikano ang rehimeng Islamiko at wala dapat sumuporta rito. Pero ang mga woke na kaliwang fanatiko sa kanluran ay sumusuporta sa rehimeng Islamiko. Masama ito. Sa tingin ko, hindi mananalo ang rehimeng Islamiko. Tayo ang mananalo mga pare. Hindi ko lang maisip na iiwan ni Trump ang rehimeng ito sa kapangyarihan ngayon. Dahil para na rin niyang inabandona ang buong gitnang silangan.